Breaking news mga kaibigan, exciting ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Okay, alam naman natin na pinili po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging susunod na ombudsman itong si Jesus Crispin Remulla, ang secretary po ng Department of Justice. And anytime from now, if I were not mistaken, ay ngayon or bukas ang oath taking ni DOJ Secretary Boying Remulla sa ombudsman. At sa kanyang unang araw pa lamang, no, nang malaman po niya na siya yung pinili at inirekomenda ni Pangulong Marcos Jr. na maging ombudsman, ay nagpahayag na ito, no? Nagpahayag na ito na una niyang bubusisihin ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Okay, pag-usapan natin yan mamaya. Kung magkakaroon ba yan ng saysay o magiging daan yan upang tuluyan na pong mawala sa landas nila si Vice President Sara Duterte. Okay, so dahil dyan mga kaibigan, ay eto na ang bardagulan sa gobyerno. Okay, so ipinakita nga po ni Congressman Kiko Barzaga ang impeachment complaint draft, no, na kanyang isusumite sa Secretary General ng House of the Representatives. Okay, so ang tanong natin mga kaibigan, sa inyong palagay, okay, nararapat ba na sampahan na ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Okay, so bago po ang election actually, meron na pong nag-file ng impeachment complaint. Ito pong Duterte Youth Party List, no? Nagsampa po sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Subalit, no, hindi po ito tinanggap ng Secretary General na si Reginaldo Velasco. Hindi po niya tinanggap kahit nandoon po siya sa opisina o kahit wala po doon sa kanyang opisina, mayroon pong mga tao doon sa kanyang opisina na maaaring tumanggap ng complaint. Okay, hindi po kasi dito usapin o pinag-uusapan na dapat ay si Secretary General Reginald Velasco lamang ang tatanggap ng complaint. Pero syempre, good news po yun na hindi po tinanggap ng opisina ni Secretary General Reginald Velasco yung impeachment complaint na isinampa ng Duterte Youth Party List. Kasi kung tinanggap yun, ay mabovoid po gaya po ng nangyari sa impeachment complaint laban kay BP Sara na i-file po ng mga congressman. Okay? So, kaya nararapat po o make sense po kung tutuluyang isampa o i-file ni Congressman Kiko Barzaga ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ang isa po sa mga nabanggit ni Congressman Barzaga na dahilan ng kanyang pagpa-file o pagdadraft ng impeachment complaint is the act of the President, okay, na may kinalaman po doon sa isang articles of impeachment, the betrayal of public trust. Okay, so tulungan natin si Congressman Kiko Barzaga. Isa-isahin natin yung mga offenses na masasabi nating impeachable laban kay PBBM. Okay, so ang tanong ko, agree ba kayo? Kailangan po kasi natin na magkaisa po sa puntong ito. Hindi po pwede yung manahimik lamang tayo, magbulag-bulagan o kaya naman ay hayaan po ang mga nasa gobyerno. Tandaan po natin, tayo po ang nagluklok sa kanilang posisyon. Tayo rin po ang mayroong karapatang magpababa sa kanila. Hindi po kinakailangan ng marahas na pamamaraan. Bawat politiko ay mayroong masasabi nating katapusan. Kung ayaw na sa kanila ng taong bayan din po ang magpapababa sa kanila. Okay, so kailangan po ng inyong opinion at kailangan din po nating malaman, ihayag din po natin ang ating saloobin. Okay, kaya kung agree kayo na ma-impeach na si PBBM upang matapos na itong napaka gulong sarswela na ito
sa politika. Okay, basahin natin. Pursuant to the Article 11, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, and the rules of procedure in impeachment proceedings of the House of Representatives. Okay, so ito po yung mga nakalagay na maaari nating gamitin. So ilan sa mga articles of impeachment that we can use is the betrayal of public trust, the graft and corruption, the culpable violation of the Constitution. Isa-isahin natin mga kaibigan yung mga grounds. So kung naririnig mo ito, Senator Congressman Kiko Barsaga, ito po yung nakikita kong mga bagay na maaari nating gamitin. Okay, for the betrayal of public trust muna tayo, no? So for the betrayal of public trust, I have listed three cases, no? Three issues. Number one is the false representation of government achievement. Respondent, which is the president, falsely claimed that his administration completed 5,500 flood control projects, which officially reports and verifications from the Department of Public Works and Highways failed to substantiate. This deliberate dissemination of false information misled the Filipino public and eroded trust in government, constituting a betrayal of public trust. So, ibig pong sabihin nito mga kaibigan, pinaniwala tayo ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong 5,500 flood control projects ang natapos na at napakikinabangan na ng taong bayan. Napanood, narinig natin ito ng may pagmamalaki at pagmamayabang noong 2024 State of the Nation Address ng Pangulong Marcos Jr. Okay? So, pinaniwala tayo sa isang bagay na walang katotohanan. So, the first ground is the false representation of the government achievement. Second is deceptive assurance regarding cooperation with the International Criminal Court. Ilang beses po nitong sinabi mga kaibigan sa publiko at sa lahat po ng mga interview na hindi po tutulong, hindi po makikipag-ugnayan o makikipag-collaborate ang administrasyon ni Marcos Jr. sa ICC. Kung sakaling hulihin o pumunta dito sa ating bansa ang mga kawani ng International Criminal Court o mga investigator ng ICC, sila ay malayang makakapunta dito sa Pilipinas pero sila ay ituturing na mga turista. Never and will never cooperate to them. Yan po ang ilang beses na pong sinabi, not only 50 times, 20 times, a million times. Yan po ang laging sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Pangalawa, siya po ay sumulat sa opisina po ni Vice President Sara Duterte assuring the Vice President na hindi po makikipag-ugnayan ang gobyerno sa ICC, hindi makikipagtulungan. Pero ano pong nangyari? When we heard the interview of John B. Cremulya mula sa billionario.com with Ms. Pinky Webb, malaya, malinaw, at klarong-klaro po nitong binanggit na ang planong pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte is not his own plan or initiative. It's a group effort. Sabi nga niya, it's a core group effort. Kasama ang Pangulo, Eduardo Año, at Sigibo Teodoro. So, deceptive assurance regarding the cooperation of the ICC. That's also constitute a betrayal of public trust because they betrayed the Filipino people, yung tiwala po ng tao. Pinanghawakan po natin yung ganoong mga pahayag. Okay, so eto po, breach of commitment to Vice President Sara Duterte and former President Duterte. Respondent assured that the Vice President Duterte and the Filipino public and that he would safeguard o protektahan ng Pangulo. Contrary to the assurance, the administration, including the planning and the cooperations regarding the extrajudicial measures against the former President Duterte, tinulungan po nila ang ICC. At marami po yung lumabas na balita that the government is spending much of money para lamang dalhin sa ICC ang Pangulo. So, eto na mga kaibigan.
Second item, for graft and corruption. Ito po, no, anomalous and misrepresented flood control projects. Billions of pesos were appropriated for flood control projects, many of which remains unfinished, non-existent, and grossly overpriced. These acts, committed under Respondents' Watch and Direction, violate Republic Act Number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, by causing undue injury to the government and enriching favored contractors or allies, mga kaibigan. Okay, for graft and corruption, it's all about the flood control projects anomalies. Number 2, diversion and misuse of public funds. Funds from the national agencies intended for health, education, and disaster resilience programs were misused or diverted to projects lacking transparency or legitimate purpose. So alam naman po natin mga kaibigan, yung pondo ng PhilHealth, DOST, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and so on so forth, inilipat po sa National Treasury. There are also funds na inilipat po sa iba't ibang mga programa na wala naman pong kinalaman mga kaibigan sa kung saan-saan mga, kumbaga doon sa mga priority projects, it is not related. Okay? So, yung pondo po na inilipat, tinanggal po sa mga ibang ahensya ng pamahalaan, dinala sa National Treasury, ay diversion and misuse of public funds, mga kaibigan. And this constitutes a graft and corruption or even worse, plunder. Letter C. Ito po yung tungkol naman sa culpable violation of the Constitution. Manipulation of the national budget. Under Article 14, Section 5, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, education must receive the highest budgetary priority. However, the respondent's administration reduced funding for education while transferring billions from PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund, Malasakit Center, and PhilBox to the National Treasury and the Office of the President, thereby violating the constitutional mandate to prioritize education and social welfare. Okay, under pa rin po ng culpable violation is number 2, violation of institutional independence. Okay, respondent interfered with the operation and budgets of independent and autonomous institutions, violating Article 9-A, Section 1 of the Constitution, which guarantees the independence of constitutional commissions and the government institutions. So, nangingialam po ang Pangulo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Violating the constitutional right to due process by allowing or supporting extrajudicial rendition and plans for the arrest of the former President Rodrigo Roa Duterte without due process of law. Respondent violated the Article 3, Section 1 of the Constitution, which guarantees no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ito po mga kaibigan ay ilan lamang sa aking isinulat o pinag-aralan base doon sa ating obserbasyon, base doon sa ating mga napanood at nakita noong 19 Congress, no, 2024 hanggang sa kasalukuyan. So isa-isa ko lamang po ang lahat ng ito, and eto mga kaibigan, no, it's very obvious. So kayo po, kung meron po kayong naiisip na iba pang mga violations, no, na maaaring mag-constitute sa impeachment, then you are free to voice out. Okay, so good morning and have a great day. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos. Bye-bye, Marcos.